ng iba at sa buong lalawigan at sa lahat po ng naabot po ng ating palatuntunan. Welcome po muli sa inyong palatuntunan ang usapan, balitaan at kulitan, no? Yun. Ayan, dito sa ating palatuntunan hatid sa inyo ng pamahalang lokal ng iba, ng Sangguniang Bayan po ng iba, lalo na higit ng 13 sanggunian at ng pamahalang lokal ng iba sa pamumuno ni Mayor Irene Maniquis Binan at ng Sangguniang Bayan sa pamumuno din po ni Vice Mayor Joan Ballesteros. Kami po ang inyong mga kahuntahan, ka-jamming sa Himpapawid. Ako pong muli ang inyong lingkod sa Secretary Noli Basuli. Good morning at ito po ang inyong partner sa serbisyo publiko, ang inyong SB. Always present. SB Raydag Villamin Jr. Kapag may roll call, ano? Present. Always present dito sa ating programa. Yes. Magandang umaga po sa inyo. Ito po inyong lingkod na sometimes present. Sometimes absent? Hindi naman. Sa Busy schedule hindi. lang. Pero sa kapihan kasi talaga medyo busy Busy tayo. lang. Ito po yung lingkod na si Sangguniang Bayan member AJ Falurin at tayo po yung muli magkwentuhan at maraming salamat na. Advance ko na sec na sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yun. Ayan, ako, talaga naman. Akala ko ba sasabihin niya, sa darating na linggo ay merong isang mahalagang selebrasyon. Si-celebrate natin nga na yan. Oo. Actually, dito sa apat tayo nandito na mag-celebrate. Oo, at napakakuswerte nitong si SB, itong dito sa katabi ko po, no? Meron ng regalo daw agad ang kanila. Naghihintay din tayo, ano? Advance? Naghihintay din tayo ng ano. Kanina ko pinag-uusapan namin. Muna, light moments tayo, no? Pinag-uusapan namin, natanong ko sa kanila, alam niyo ba kung anong pinaka-salitang naririnig natin sa ating may bahay na minsan ay nakinakabahan tayo? Yung parang kakabog yung dibdib kakabog mo. ang dibdib mo. Pag tinanong ka, yun ang nabanggit ko sa kanila yung pag sinabihan ka ng asawa mo, usap tayo mamaya, ha? yun. Kabahan ka na. Oo. Paklase yan, kung ano na napapasok sa isip ko na. Wala pang nangyayari, kinakabahan ka na. Papawisan ka ng malamig doon, sek. Oo. Yung kamay mo, pagpapawisan. At nasabihan na ba kayo minsan yung isa pa, mabuti pa ang cellphone, mayroon kang panahon. Oo. Ganun, nakakano yun. Wala tayong imik doon, ano, kapag yun ang Ako, sek, ano sinabi sa akin yung cellphone mo hindi mo maiwanan, ewan ko kay SBAJ kung naririnig din niya sa mo. Hindi naman sec, pero pinaka nakakatakot pag narinig ko na yung J. J! Ano kaya yun? Ako hindi. Kakabahan na ako, sek. Pag hindi na ako tinawag na pet name namin. Paras ng tayo. misis ko. Tapos, pag nag-I love you ka, wala nang reply. Yun Ay, ang aray ko. papapaisip ka nun, sek. Uy, bakit? Anong problema? Oo, lahat ng pwede mo, kahit yung mga lumang problema nyo, babalikan mo. Isa pa raw na isa pa mga kapinalig na salita ng misis na medyo may kunti, kakabahan ka din. Yung pag tinanong kang may pera ka ba dyan? Yun. Pero ngayon, Pero minsan ang yata natin dun sagot, ikamot, di ba? Pero may partner yan. hindi na tanong ngayon Hindi na tanong ngayon. Pengin pera. Hindi nga, kuya ang doon ang may kakambal yung may ano sabi mo sek, may pera? May pera ka ba dyan? May pera ka ba dyan? Ang alam mo kung sinong partner na si Judith. Si Judith na ayaw nating patagalin sa buhay natin. At saka take note, sek, dalawang beses mo ma-encounter si Judith. 15 at katapusan. Kaya maraming takot sa mas marami raw takot sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo. Anyway, sek, siguro nararapat lamang na batiin natin yung mga kapwa nating mga daddy, papa, na pinagpapawisan kapag nakita nila sa cellphone yung miss call ng misis nila. Lalo na kung nakadalawa na yan. Yun ang mabilis magpapawis, Ayan. Pero alam naman natin na napakahalaga ng papel natin sa buhay. Yes. Bilang mga tatay, alam ng mga mga anak, mga miss natin na kapag ang tatay ay responsible, na i-provide naman. Tayo kasi provider. Yes. Ano sa atin, ang tagurian niya sa atin, sek, di ba? Haligi ng tahanan. Ayun. Ang nanay naman ay ilaw ng tahanan.
Pero At- minsan pag ilaw ng tahanan daw at ang asawa niya ay makulit, ang tatay ang tawag tagapundi ng ilaw. Pundi na ako sa'yo, napupundi na ako sa'yo. Di ba? Tagapundi ng ilaw, oh. Anyway, Sek, at batiin na natin ngayon. Yung advance na natin ng Yeah, pagbati. yeah, oh. Yan po ay sa darating na Linggo. Linggo. Oo. Kasi maraming nag-akala nung nakarang linggo ay Father's Day na. Oo. Di ba? Ang pagkakalam natin ay ang Father's Day talaga ay tuwing ikatlong linggo ng buwan ng Hunyo. Actually nga, Sek, yung last Sunday, inisip ko na eh. Hmm. Ako every weekend nasa Oo. Masinloc ako, Sek eh. Sabi ko, Father's Day ngayon, bakit hindi ako nililibre? Makita ko sa cellphone ko. In Google ko pa. When is Father's Day? Oo. Hindi pa pala. Next Sunday pa. Pero ako hindi na ako naghihintay sek eh. Oo. Kasi kung titignan mo, birthday ni Mrs. si tatay si asawa na lalaki ang gagastos. Birthday ng anak, asawa na lalaking gagastos. Anniversary, asawa na lalaki gagastos. Oo. Birthday ng tatay, yung tatay gagastos. Gagastos, oo. Ganun ganun ang Parang nangyayari. hindi ka naman nagpaparinig, ano? Hindi naman. Hindi nagpaparinig sa mga kababayan ngayon, lalo kung nakikinig si Mrs. natin ngayon, ano? Nakikinig ba si ate? Sinasabi ko sa kanya, makinig siya ng live. Ay, talaga. Anyway, Happy Father's Day po sa lahat Father's ng Day. tatay. Pero para sa katiyakan ng mga tatay ngayon, sa mga nagtatanong, ang Father's Day talaga ay 9 months after Mother's Day. Oo, di ba? Kasi 9 months, manganganak na yan. Di ba? Napaisip ako ng ibang nakaraan, Father's Day lang di ba? 9 months after Mother's Day. Oo. Di ba? After 9 months, manganganak. Di magiging tatay ka na. Kasi simula Yung lang regalo. siya ay nabuntis, Oo. nanay na siya. Oo. 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 Magiging tatay ka pala pag mayroon ng Pag lumabas na. Kaya yun ang Father's Day. Ngayon ko lang narinig. Oo nga eh, no? Oo. At mayroon hong kaming ang ating pong dalawang mga magigiting na konsyal ng bayan ng iba po. Nakikita nyo, nagkakape sila. Ako ho kasi ay nagkape na sa bahay kanina. Pero may, sabi nila, may mga biruan. Ang kape raw ay, ay pampanerbyos, Oo. pampanerbyos, no? Ang gatas ay pampalakas. Oo. Kaya kung magkakape daw ho tayo, mga kapinalig, huwag natin nahaluan ng gatas kasi pag pinagsama mo yung kape at saka gatas, mas malakas ang nerbiyos. Oo. O di ba kasi yung pangkape pampanerbyos, yung gatas pampalakas. Pag pinagsama mo, malakas ang Malakas nerbiyos. ang Ayan. So sige at maraming salamat sa ating si Kuya JP ipasok mo na yung kape na yan. Oo nga, kagaya nung para napag- naiingit ako sa inyo. Pinag-uusapan natin kanina, Sek, no? Yung kahit ang Pilipino, Hmm. kahit na gaano kamahal ang kape, magkakape. Ayan. Oo. Lalo pag nandun sa airport, Doble. Oo. Triple ang presyo. Pag yung 3-in-1, kapag nandun tayo sa karinderya, minsan parang sabi natin, ang mahal naman. 3-in-1 yun, Pero 20 pesos lang yun. Nung nasa airport, 150, 200, hindi Ay, gusto mo. Ang mura naman. Pero bento lang yun. Oo nga, hindi ba? Ayan, pinag-uusapan mo namin na nagkakape kasi alam po natin kahapon, marami rin mga nagkakape na naka-tune in sa sa telebisyon. Oo. Ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas, siyempre, alam natin kahapon talagang marami nag-abang, no? Sa mga kaganapan, lalo diyan sa Senado, no? Na nagkaroon ho ng Special session. special session at nagkaroon ng palitan, no? Ng liderato. Yun nga po ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung meron kayong 13, kasi yun ang talaga ang bilang, Yes, magic number nga eh. number game Oo, yun eh. para ikaw ay mahalal bilang Senate President. Kasi majority yun eh. So pag ikaw ang mayroong suporta ng mayorya, sa iyo ang liderato. Correct. Diba? Kagaya nung nangyari din kay dating SP, no? Si Senator Alan Peter, nung nakakuha siya ng 13 dahil kay Senator Bato. Diba? Naalala niyo po mga kaibigan. So, ganyan no nagpa-function ang ating kongreso. Maski sa Speaker of House of Representatives, di ba? Kung mayroon kang, kaya lang doon, mahirap magpalit eh. Ang 100 dami. plus sila, Sek. 100. Hindi, 300. 300. sila. So, 300. kasama yung party list, Oo. Isipin mo Kasama. dito sa atin, Sek, sa Sambales, Oo. dalawa na. Mm-mm. Di ba? Dalawang distrito. So, dalawang representative. Yes, oo. Representante natin sa Nasa Kamara. 270 yung legislative district representatives, 270 Mm. plus 54 na Party list. Party list. O di yun, kasi 20% eh. Yes. ng
number ng districts ay manggagaling sa House of Representatives. House of Representatives. Pero doon, ang presiding officer ay inihahalal. Yes. Yeah, kasi sila ay magkakaranggo, Mm. di ba? Lahat ng senador, isang ranggo. Mm. No? So, kailangan may mamuno. Mm-mm. So, ang maghahalal yung mga kung sino miyembro ng Senado at saka kung sino miyembro ng Kongreso. At saka iba yung tawag sa presiding officer nila doon. Sa Congress, ang tawag is Speaker of the House. Yeah. Oo. Sa Senado is Senate President. Yes. Kaya pansinin mo, Sek, pag session nila ang address nila, Mr. Speaker. Yung sa Senate naman, Mr. President. Mr. President. No, mas kaya Madam President. Yes, yes. Saka automatic kapag kung sino yung nakaupo doon sa sa presiding table, maski yun ay Senate President, basta yun ang binigyan ng kapangyarihan, laging Mr. President o Madam President. Diba? Mahirap sa compare sa Senate at saka sa Congress Sec na kasi madalas ako nanonood sa talaga interested talaga ako in comes in parliamentary procedure. Nakikita ko doon sa Senate iisa lang ang parang deputy nila na president yung tinatawag natin pro temp. Pro temp. Yung ibig sabihin ng Oldang basa, ang bigkas ng iba niya, pro tempore. Oo. Kaya lang para mas alam naman na technical term yan, parang yan ay deputy speaker. Yes, Sa House of Representatives, deputy speaker. Yan. Iisa lang ang pro temp sa Senado. Pero napakadaming deputy speaker. Yes. So, meron pang senior deputy speaker, di ba? Oo, at we are very fortunate na isa sa deputy speaker ay tiga Sambales. Si Congressman Jay Cohon. Mukhang isa sa mga senior deputy speaker, kasi minsan nagpre-preside na rin siya. Actually, yung structure nila, Sek, Speaker, Senior Deputy Speaker, tapos Deputy Speaker. May ganun pa sila pero sa Senado, isa lang. Yes. Pro temp lang kasi 24 lang sila. Oo. So, ang nagpre-preside lang talaga, dalawa. Yung kung nandiyan dyan yung Senate President siya at kung gusto mag-deliberate ng Senate President, bababa siya, i-appoint yung Senate Pro Temp. Correct. Para sa para maging presiding officer. And same with the Congress and Senate, meron silang majority floor. Yan, kasi marami sila. Madami sila. Oo. Dito kahapon parang nag-appoint pa ng deputy majority, no? Deputy major Ang talaga, Sec, ang structural talaga sa Senate is sa majority plus 2 deputy. 2 deputy majority. Tapos sa Congress ganun din marami rin sila. Marami rin, may senior majority leader din. May senior majority leader. Ngayon, ang majority leader nila ang haba kasi Senior Deputy Majority Leader. Ang haba. Ang haba. Tapos mga assistant majority leader din. May deputy pa majority leader sa House. Tapos may assistant. Ang dami. And take note, Sek, hindi lang yun sa Congress at saka sa Senate. Kahit dito sa atin sa local. Kaya nga. Kaya nga, pinag-uusapan namin itong usapan namin habang kami nagkakape mga kapinalig. Kaya pagkat yung Senado pa, ang Kongreso po, ang tawag sa dalawang kapulungan ay Kongreso. Ang Kongreso natin ay binubuo ng House of Representatives at saka yung Senate of the Philippines. May tawag pang yung informal lower house at saka upper house. Parang informal kasi yung tawag nun Ewan ko lang, correct me if I'm wrong, Sek. Kaya tinawag na lower house and upper house dahil isa lang ang building nila noon. Yung Senate nasa taas na building, second floor, yung Congress nasa ibaba. Kaya lower house, upper house. Ganun, Pero ang sinasabi naman dyan, syempre, mas upper yung Senado dahil elected at large. Ibig sabihin ng kanyang constituency buong Pilipinas. Ang mga congressman ng constituency yan, yung mga nasa distrito lang. May tawag pa nga yung upper chamber, lower chamber. Yan, tama. Noon nakala, dito parang balcony at saka orchestra. Sa sinihan. Diba? Doon kami sa orchestra, at saka doon kami sa balcony. Kaya ang tanong ng mga katutubo nating Aitan, nung babago sila manood ng sine, nung tinanong kung saan siya manunod kung sa balcony orchestra, tinanong niya kung ano yung balcony, ano yung orchestra. Ang sabi ng tikitera, ay yung orchestra po sa baba, yung balcony sa taas. Ang tanong uli ng katutubo, magkapareho bang palabas? Siyempre, babago lang magkapareho bang palabas? Siyempre, ganun talaga. Ayan, mga kapanalig, medyo namin kayo, ha?
Ganito, bakit ho ba namin pinag-uusapan to? Hindi ho dahil kami ay mga commentators, Pinag-nais lang po namin ipaliwanag na kung ang Kongreso po ay tagagawa ng batas ng Pilipinas, at sino naman ang tagagawa ng batas dito sa mga local government units? Ito po yung mga sanggunian. Yes. At tama-tama po, yung ating kapanalig dito ngayon, mga katropa, ay mga miyembro ho ng sanggunian. No? Kaya gusto natin pag-usapan, itatanong natin sa kanila, ano ba yung pagkakapares? Halimbawa, doon sa Senado, naghahalal sila ng Pangulo, pero bagamat magkakaranggo, pero sabi nga may salita sa Latin na primus inter pares. Yes. First among equals, ang ibig sabihin yan. No? Ibig sabihin, para Supreme Court, lahat kayo mga Supreme Court Justice, pero mayroong Chief Justice na karanggo nyo lang, pero dahil siya ay Chief Justice, siya yung mamumuno sa inyo. Kaya nga tawag dyan ay primus inter pares. Correct. First among equals, no? May mamumuno. Dito naman sa atin, walang ganon. Kasi talagang itinakda ng batas, mga kapanalig, sa sanggunian, hindi issue yung kung sino ang presiding officer. Hindi. Kasi maliwanag sa batas, hindi ba, mga tropa? Dito ba sa Sangguniang Bayan, sino ba yung presiding officer natin? The Vice Mayor. Oo. At hindi kailangan makakuha ni Vice ng 13. Yes. Wala nga tayong 13 sec. Oo, diba? Wala nga ganun 13. Hindi selective among the arts. Oo, hindi kailangan. Maliban lang sec kapag wala si Vice, mag-e-elect kami na kung sino yung temporary presiding officer. Although sa internal rules yata nandito sa iba, ang prioridad sa pagiging presiding officer yung majority Floor leader. chairman ng Committee on Rules. Pero most of the time naman ang ginagawang practice po natin dahil nasa internal rules po na kapag wala po yung regular presiding officer, mamimili po. Yan po ang inihahalal. At sa paghahalal po ng presiding officer, dito naman sa sanggunian, parang walang issue, ano? Wala naman. Halos nga ayaw ng ibang mag-preside. Actually nga, di ba, sa rules nga natin, Sek, automatic na magiging presiding officer with the absence of the regular presiding officer is the majority floor. Kaso mismo yung majority floor ayaw niya. presiding. At hindi rin natin ginagawa na, kasi karamihan yata sa mga sanggunian, kung sino yung number one kagawad, parang yun yung laging itinutulak. Ikaw na, President, ikaw naman ang number Pero one. kadalasan kasi kaya natatanggihan ni Madjo dahil marami rin siyang agenda na nakapasok. Diba? Ang dami siya nakakalendar. At saka iba-ibang structure yan, Sek. So hindi kailangan ng bilang ng presiding officer para mag-preside. Hindi kagaya sa Senado, hindi ba? O dito, hindi kailangan, pwedeng si Vice, siya lang, wala siyang kakampi. O pwedeng mayroon din siyang kasama. Pero hindi kailangan ng bilang ng among councilors para mahalal yung presiding officer. Pagkat ang sinasabi ng batas, ang sino mang nahalal na Vice Mayor ay siyang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Balik tayo, Sek, sa dito sa atin sa local, may 3 legislative body tayo. Di ba? Barangay council. 3 separate Sangguniang barangay. branches. Sangguniang barangay, Sangguniang bayan, at saka Sangguniang panlalawigan. And I'm very proud, Sek, yung 3 yun. Naging member ako. Naranasan ko umupo dun sa 3 yun. At saka, bukod sa pagiging member mo ng 3 sanggunian na yun, naging presiding officer ka pa. Sa barangay. Sa barangay. Nag-regular presiding officer just ka pa. for the information of Pero nag-temporary presiding officer ka na rin. Marami na. Pati si SB AJ. Nating experience. Kaya. Just for the information ng mga nakikinig sa atin, Sek. Kanina pinag-uusapan natin yung presiding officer. Sa barangay, ang regular presiding officer is the punong barangay. Nakalagay yun. Yes. So hindi rin niya kailangan ihalal. Yes, hindi na pwedeng ihalal. Sabi ng mga konsyal, ayaw namin dyan kay Kapitan, wala silang magagawa. Yung kapitan pa rin ang presiding officer. Pero with the absence of the regular presiding officer, magbobotohan pa rin sila. Yes, tama. Or pwedeng sa amin kasi, technically, hindi naman kasi on the grounds of ruling. Minsan kasi, sinasabihan na lang din ni Kapitan, ikaw na muna mag-preside. Wala nang ganun. Kasi, lalo na yung mga sanggunian na walang masyadong internal rules of procedures na hindi nakalagay doon. Walang specification. Kasi sa barangay naman, hindi specific, hindi gaya ng
Sangguniang Bayan at saka Sangguniang Panlalawigan, talagang specific ang rules dyan, Sek. Di ba nga may booklet na nga tayo. Oo, mayroon. Nakalagay doon ano mga tungkulin natin. Yes, di ba? sa barangay is the punong barangay, ang presiding officer. Sa Sangguniang Bayan is the vice mayor. Sa Sangguniang Panglungsod, city vice city mayor. vice mayor. At sa Sangguniang Panlalawigan, is yung vice vice governor. So, Oo. ganyan ho ang ano diyan, ang dynamics, hindi ba, ng mga local sanggunian. Pero sa tungkulin po, hindi nagkakalayo po ang tungkulin ng Kongreso Yes. at saka local sanggunian. Kasi Yes. kung sila ay gumagawa ng batas ng national, no? Ang ginagawa nilang batas ay pangbuong Pilipinas. Ang tawag diyan ay tinanong ko nga kasi syempre yung term yan ay agad natin. Anong tawag doon sa batas na ginawa ng Kongreso? 'Di ba? Ay Republic Act. Well, tama nga, Republic Act, pero ang tawag diyan is statute. Di ba? Statute. Pagdating sa atin naman, ordinance. Ordinansa. Oh, 'yun. Pag national law, statute. Pagdating ng local legislation, ordinance. Yan. Naalala So, ko. ayan, yan. Kasi yung iba, Republic Act lang, ganun, di ba? Paano yung presidential decree? Yes, yes, batas din yun. Di ba? Batas din yun. Oo. Na- Executive order, mga ganun ba? So, ang natawag dyan ay batay sa mga pinagtatanungan natin. No? Kay attorney magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Yung po mga Republic Act, na ginawa ho ng ang tawag ho dyan ay statute. Kaya nga minsan may naririnig ko tayong statutory obligation. Kaya ibig sabihin itinatadhana ng batas. Halimbawa, 1% ay dapat ibigyan natin ng tulong sa barangay. Di ba mayroong ganun eh? Na 1% ng ating budget ng munisipyo ay dapat aid to barangay. Eh kung 1% na yun ay 60,000 lang, eh tagta 3,000 lang pala. Ayun ang minimum ha. Pero sa ano naman sa mga senior citizen, sinasabi ng batas na parang 5 to 10% ba or ganun din sa SK? Tama ba ako? Kung magkano ang dapat sa annual budget ng munisipyo, magkano ba dapat ang nakalaan sa SK at saka sa mga senior citizens? Ang sa akin, Sek, sa barangay, syempre doon tayo medyo may malaki, mas mahabang experience and same lang din naman sa munisipyo eh. Oo. 55% of the budget papupunta sa PS. Personal Ayan, services. ipagdating ko sa sa hatian. Yes. Hindi ko sa hatian ng commission sa flood control ha. Hindi. Hatian ng budget kung saan i-appropriate. Yes, so, yes. 55-45. 55, sagad kasi sa barangay is 55% eh. Yan yun, ang PS Ibig po. sabihin niya, kunyari palanginan, 10 milyon ang budget ngayon eh, walang butal eh. Walang butal. So 5.5 million para sa personal services. Yes. Pag sinabi ng personal services, yan yung dyan natin kinukuha yung oronaryo, sahod ng mga punong barangay, kagawad, papasahod. Personal services. Then 20% syempre, 20% development fund. Ayan. Tapos yung another, yung natitira pang MOE, Yes, maintenance and other operating Then expenditure. 10% is mapupunta naman sa SK. SK. At yan yung trabaho ng sangguniang barangay at sangguniang bayan. Yun. Kasi ang sangguniang Barangay. barangay, even sangguniang palalawigan, sila yung nag-approval ng budget ng Parang ng, nangyari, local. ordinansa ng barangay, i-review ng Sangguniang Bayan. Ordinansa ng Sangguniang Bayan, nire-review ng Sangguniang Panlalawigan. Pati yung city panglungsod, kapag siya ay city panglungsod, lungsod ng yung ordinansa ng panglungsod, kapag siya ay component city ng probinsya, nire-review ng Sangguniang Panlalawigan. Function natin yun as Kaya dapat lamang, kasi ang Kongreso, walang hire eh. Wala. So kung meron tayong question, i-review ng Supreme Court. Di ba? Lumalabas na ang reviewing authority ng mga batas ng Pilipinas kapag may question, Supreme Court na nagsasabi, oy, mali kayo. O tama ito. Kaya lahat ang talagang the court of last resort ay ang Supreme Court. Dito naman sa atin sa local, pag may pinasa, gaya nga sabi ni Kuya EJ kanina, pag may pinasa ang barangay, ang magre-review niyan kung yan ba ay valid or operative. Operative is the Sangguniang Bayan. Ayan. At kung tayo naman sa Sangguniang Bayan ay may ginawa tayong ordinansa, ang mag-declare naman yan ng valid or invalid ay ang Sangguniang Panlalawigan. Ayan. So yan kapanaligat. Nais lamang namin, pinapaliwanag ko namin sa inyo paano ba nagtatrabaho ang ating mga sanggunian na tagagawa ng batas, di ba? So kung sa Kongreso po, kahapon tayo ay naka-tune in diyan. Alam natin na kung after na sila ay maghalal ng mga leader nila,
nagtrabaho agad, Mm. di ba? Nagtrabaho agad kasi at kita niyo naman kung paano nila ginampanan, no? Oho. O ang bilis, no? Parang dahil parang third reading na yata lahat. Parang i-consider na lahat nila for Parang isang approval, pitik isang lang ano eh. na lang, no? Dire-diretso. At saka kapag nakikita natin kapag majority ang nag-decide, wala nang question eh. Doon tayo nakakarinig na Oho. any question, hearing na, ang bilis ng Tingnan din natin, Sek, kung bakit Oo. bakit ba special session ang tawag sa kanila kahapon. Oo, Kasi kahapon. Naka-break sila. ano na sila Siniday. Kasi Oo. tama ba yung pronunciation? Tama, Sini J. Oo. Ibig sabihin, walang araw, ibig sabihin, hindi tinakda kung kailan yung Yes. no? Adjournment with Sinid. Sini J yun, without Oo. day. Di ba ngayon pag sila ay nag-adjourn, session is Adjourn. adjourn until Until. kunyari until tomorrow morning. Oo. Pero Sini J kasi ang susunod na session ay sa SONA Yes. pa. Yes. Kaya without a specific day. Kaya Pag yun sin- yata ang tawag Pag dyan. sinabi mong adjournment with Sinid, ang magiging session nila is yung susunod na session nila is yung opening ulit. Opening Mm. ulit. Oo. Kaya nga yung salitang Latin yan na without day. Parang Without ano lang yan, para mas maintindihan. Parang sa school, Mm. may bakasyon. Mm. Oo. Oh, Tapos so, ang susunod na pag-aaral nila ulit is sa pasukan. Yeah, kaya Sini J, no? Oo. Oo. Hindi natin na tinatakda kung anong araw yung Correct. susunod na Correct. session. At dahil nga naka-Siniday, yung Senado at saka Kongreso, at marami pang mga measures na kailangan pang tapusin, ay nag-call Nagpatawag. ng special Nagpatawag. session, which is power din naman Ng presidente. ng executive, ng presidente. Kahit Pero- naman sa atin eh. Pero Ganun din. dito sa atin, matindi ang kapangyarihan. Maari magpatawag si Mayor ng Yes. special session at maari din magpatawag ang majority. Yes. Mas Totoo. makapangyarihan ang sanggunian. Yes. Kasi doon, ang Kongreso hindi pwede magpatawag ng special Oo. ng sarili niya Sarili Dapat sa niya. executive. o executive. Di ba? Tayo dito sa lokal, pwede tayo magpatawag. Majority of all the members. Yes. Ah. Di ba? Majority of all the members ng sanggunian. Halimbawa sa atin, 10 tayo, 6, nagsabi, mag-special session tayo. Mm. Mhm. Pero may requirements nga lang, kailangan 24 days, Eh, 24 hours. I think this is very unique naman sa atin. Dito sa atin sa bayan ng iba, wala tayong minority. Wala. Wala. We are super majority. Waga. Oo, ibig sabihin, nagkakaintindihan agad. Yes. Nagkakaintindihan agad. Kasi nakalagay sa internal rules natin, Sek, talagang we will select among the dominant party kung sino ang majority floor. Yes. And magse-select naman ng yung less dominant party ng sanggunian ng kung sino yung minority nila. Oo. But in our case, lahat tayo is sang-ayon na dito tayo sa majority. Yan. Sa mga mga nakikinig ngayon na hindi masyadong familiar sa ating mga termino, no. Pag sinabi yung majority, sino ba yung mas marami nakakaraming bilang? Yes. Di ba? Kunyari sa Senado, ang bilang ho nila doon ay 24. Anong number diyan nang walang tatalo? Di siyempre 13. 13. 13. So, kunyari 13 ka na doon sa 24, alam kami natira, talunin ka pa noon. Correct. 11 lang 'yon. Talo na sa botohan. O yan. Kung sino po yung mas nakararaming bilang, yun po ang tawag doon ay Majority. majority. Kung sino yan nakakakulang sa bilang, Yun ang po ang minority. minority. Oo. So, kunyari, 13. Siyempre, 11 yung natira. Tama. Hindi na niya kayang talunin yung Hindi na. 13. So, yun po yung majority, minority. Kasi siyempre, tayo alam natin yun eh. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung pinag-uusapan majority at minority? Ang alam namin minority, yung mga katutubo, di ba? Yung mga ganun, di ba? Minority sector. Pagdating ko sa parliamentary term, ano po, Aha. ang majority, yung po yung nakararami, yung minority, yung po yung kakaunti. And automatic yun, Sek. Once na we select the minority floor leader, siya na rin ang chairman ng rules. Mm. Internal rules. Kasi siyang rules. nag-a-approve ng agenda. Yes. Actually, yes. sige, idagdag ko lang, no? Kasi marami nagsasabi sa akin kapag lumalabas na, mga ordinansa nyo naman, na-approve nyo na agad. Hindi po, pare-parehas man kami na nasa majority, sabihin mo na. Pero, sa pagpasa ng isang ordinansa, talaga,
minsan nagtatalo tayo. Mm. Minsan may nagkakapikunan. Pinagdidebatehan yan. Pinagdidebatehan. May debate kung ano nakikita nila. Sa plenaryo, normal yung nagkakasagutan. Normal yung hindi nagkakaintindihan. Pero paglabas namin ng plenaryo, ayan, si Tutoy matanong. Ayan, oh. Narinig nyo na naman, bagong salita, plenaryo. Ano ba yung plenaryo? Yung po yung pagtitipon ng buong sanggunian. The Kapag plenary. hindi ho buong sanggunian, committee ang tawag yan. Opo. At yan yung pag-uusapan natin. Paano ba nagtatrabaho ang mga konsyal sa sanggunian? At siguro may malaking kinalaman yan kung saan siya committee kabilang. Yes. So, okay, yan po ay pag-uusapan namin sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Huwag ko kayong aalis mga kapinalig. Magbabalik ang kapihan sa sanggunian. Mabuhay, Ibanyans! Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Webes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Mabuhay, Ibanyans! Excited na ba kayo sa Tambayan Campaign? narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Kung matatandaan, ang Plastic Diversion Program ay naglalayong mabawasan ang mga plastic na nakokolekta sa ating bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng incentive program kung saan maaari tayong mangolekta ng iba't ibang uri ng plastic at ang mga kolektang ito ay may kaakibat na puntos na maaaring maipapalit sa mga goods. Paano nga ba ang magiging sistema nito? Sa ating bahay, barangay, eskwelahan at trabaho, maaari nating itabi ang mga plastic na ating nagagamit sa araw-araw. Halimbawa na lamang ng mga ito ay ang plastic bottles, bottle cups and ring, sando bags, plastic sachet, clear plastic containers, colored plastic containers, at plastic fork or spoon. Dapat tandaan na ang mga naipong plastic ay dapat malinis at tuyo. Matapos ito, paghiwalayin na ang mga plastic ayon sa uri nito at ilagay sa sako. Iniimbitahan namin kayo na suportahan ang aming programa. Magsisimula ang Plastic Diversion Program sa June 7, 2024. Kaya manatiling nakaantabay sa ating LGU IBA Facebook page para sa mga susunod pang detalye. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Ay balik ko tayo mga kaibigan. Ano po, ang oras natin ganap ng alas 10:04 ng umaga sa buong Pilipinas. Ano po, at hindi po tayo maaari magkamali sapagkat digital po ang orasan nitong radyo natin. Ano? Ayan. Balik ko tayo sa ating masayang kwentuhan. Ano po, syempre kasama pa rin ng laging nakaantabay sa atin dito ang station manager ng
ng radyo natin, Sir George Batigas, na maski lumampasok kami ng unlimited na lampas, medyo nginingitian lang kami. Pag lumalampasok kami ng isang oras, ano po. Pero still have 15 minutes, parang 15 minutes naman Simula tayo ng 9:20 yata. 9:20 ho. Ano? Kanina pinag-uusapan namin yung trabaho ng sanggunian. Ngayon tanungan natin. Kasi siguro napansin din nila kahapon mga SB nag-elect din sila ng mga ng mga committee chairperson saka mga miyembro, hindi ba? Mhm. Kahapon at sa pagbibilang ko nga meron silang 48 committees ang Senado. Tapos isa sa mga pinag-uusapang controversial na committee doon, yung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon. Dito sa iba, hindi ganun ka-controversial kasi ang chairman nga rito ng Blue Ribbon natin, si SBAJ At saka Oo. sa hindi natin alam yung blue ribbon dito Red ribbon. Alam natin. Yung public accountability ang ibig sabihin yan. Oversight and public accountability. Yun ho talaga ang tawag ng committee on Kaya lang Blue Ribbon kasi pag ikaw ay nabigyan na isuan ng blue na ribbon, alam mo may imbestigahan ka. Oo. Ano ba yun, Sek? Di ba? Yung letter. Yung letter, may laging kaano na ribbon. So, ibig sabihin, Sek, yung Oh. blue ribbon, kabahan ka na. Pero pag red ribbon yan, masaya. Happy birthday. Happy birthday na sa'yo. Kaya nga. So, doon po alam natin kung paano nila inihahalal ang mga committee chairman. Siyempre, kung sino yung nasa majority. Pero dito sa sanggunian ba, ano bang in-apply natin? Paano ba inihahalal yung yung mga committee members? Halimbawa, kayo SB Raydag, mayroong kayo sa lahat ng mga sangguniang bayan members, kayo yung pinakamaraming committee. Isa sa pinakamarami. Hindi, kayo dalawa Ikaw, kayo yata, Tatlo na ngayon. Apat SB Eds, Eds, ikaw. ako, si Ate Marge. Hmm. Oo. Tatlo kayo. Tatlo. Dahil mayroong 28 committees po ang Sangguniang Bayan. Nais natin banggitin na itong dalawa nating kagawad ay may mga halagang committees na sila ang chairperson. Si Kagawad Raydag, ano na nga bang hawak yung committee? Peace and Order and Public Safety, Committee on Peace and Order and Public Safety, Labor and Employment, ano pa ba yung isa? Justice and Human Justice Rights. and Human Rights. Ano ba yung isa? Yung lagi ka nagtatrabaho dyan. Trade and Commerce. Trade and Trade, Commerce. oo. Ayan, yan. So, apat Peace and yan. Order, Trade and Commerce, Labor and Employment, Human Justice. Ayan, si SB naman, Andyan na nga power. Committee on Power. You got the and power? I got the power. Committee on Power, Information. At yung sinasabi nga ni SEC na oversight. Oo, yung Tatlo sa'yo. public accountability of public officials. So, makapangyarihan ho yan. Kung sakaling magpatawag si SBJ ng mga Investigation. Oo, pwede niya hong gawin. Kaya lang mukha namang law-abiding yung mga natin dito sa konseho dahil sa mukhang ang paglilingkod naman ng ating mga empleyado at opisyal mukha namang naka-align doon sa ng ating punong bayan, yung paglilingkod ng may pagmamahal at malasakit, di ba? Yes. Kaya mukhang yung niya ay naka-oversight lang o nakatingin-tingin lang. Nagbabantay. Overlooking. Oo. Pero pag-usapan muna natin. So, may 3 committee po si SBAJ, At yung committee na yan, yun po ang mga dyan sila nagtatrabaho. Kasi ang session naman natin, once a week lang, di ba? Di gaya ng Senado at Kongreso, araw-araw Araw-araw yan, di ba? So, paano ginagampanan ng mga miyembro ng sanggunian ang kanilang tungkulin sa pamagitan po ng mga committees na kanilang pinamumunan. Correct. Halimbawa po si SBAJ, maano ko lang na pumasok lang sa isip ko kasi bilang chairman ng Committee on Trade and Power, ng Power and Energy, meron siyang resolusyon na pinanukala, di ba, na may kinalaman sa power. Yung request natin sa mga Sameco, sa telcos, na wala munang disconnection. Disconnection pala. Balitaan natin SBJ. Ano ba nangyari doon? Ano ba naging resulta doon? Actually, Sek, unang-una nagpapasalamat ako sa MECO dahil nagbigay sila ng kanilang response. Nang nag-respond sila doon sa resolution natin. Although na hindi nila ma-implement ng buo yung request, doon pa rin pinagbigyan pa rin tayo Doon sa pagpatungkol sa pagpuputol, ang pagbibigyan is yung gumagastos ng 200 kilowatt per hour. Ibig sabihin yung mga
mga nasa laylayan na rin yan. Oho, nasa 2,800 or 3,000 pababa ang bill. Binabayaran, oo. Oo. Yan ang pinagbigyan nila. And pagdating naman sa staggered payment, lahat na pagbigyan. Okay. So, yun nga po, maraming salamat sa Mekot na nasagot nyo yung aming resolution. Mm. At sa telco, naghihintay pa tayo pero parang ganoon din na nangyayari ngayon, Sek, eh. Sa ating mga telco companies. June, July, August ba? May, June, July. Oo. Ang 3 buwan pinagbigyan. Although may mandato rin ng Energy Regulatory Yes po, Commission, meron no? po. Ayun. Talagang papasalamat tayo kasi ang sa MECO ngayon, nakakabilib yung kanilang general manager, talagang no? Oho. Responsive eh. Si Madam Opo, ano? Oo, Madam Sharon. Sharon. Opo. Oo. Siya yung Sharon na hindi nagbabalot. Oo, yung Siya ay nagbibigay. Oo. Nagpapaliwanag ng buhay. Papaliwanag, oo. Si Sharon, oo. So, kailan na nga ba natin aproban? Nung ano yan, no? 2 weeks ago, Sek. O, yung, At 3 weeks ago. Nung Mayo pa. Nung May po. Nung May pa. So, bilang ano po niya yun, dahil doon po nagpapunction. So, ang Committee on Power sa pamagitan ng pamumuno ni SBAJ ay nagpasa ng resolusyon. Opo. Na dahil nga sa tindi ng epekto ng alam natin, yung Yung crisis. sa gitnang silangan na alam natin ngayon medyo humupa na. Okay na. medyo okay na. Sabi nga, yung ikatlong araw ng ng trading sa world market ng oil, parang yung diesel 10 piso na binagsak eh. Bumaba So po. 3 araw pa lang 'yan. Oho. Tapos yung gasolina is 4. So kung bago mag-Martes yan at tuloy-tuloy yung pagbaba, malaking rollback yan. Pero parang nangyari, Sek, dati mas mataas ang diesel kaysa sa gasolina eh. Pero ngayon, Bumaba na naman. Bumaba na. At malaking bagay yan na bukas magpipirmahan na Oho. ng deal. Peace deal. Yan, ng kapayapaan. Idagdag ko lang din, Sek, no, dun sa committee ko. Tayo din yung pinag-aaralan din natin yung mga posibleng proyekto ng renewable energy sa ating bayan. Oo. Kasi malaking tulong talaga yan, Sek. Malaking mga hydro, no? Hydro, tapos solar, mga ganyan, Sek. Oo nga, balitan mo nga. Alam ko na, nung nakarang sanggunian, kasama ka pa rin dyan, EJ. Pero ano ba yung mga naiwan natin? Di ba, alam ko may solar tayo ngayon. May solar tayo, Sek. Actually, 3 or 2 yata yung nag-apply sa atin. Then, itong previous sanggunian natin, may hydroelectric power plant naman Although na maliit lang, ano? Although maliit lang siya, pero Makakadagdag din. malaking tulong, Sek. Kadagdag din. So, mayroon tayong mga inaantabayanan na magtatayo. Kasi alam natin yung kapitbahay nating bayan. Mayroon na. Ang lawak, Sek. Oo. Grabe. At itong Botolan, may sinasabi na baka 900 hectares daw. Meron po, opo. Oo. At alam naman natin na renewable energy, yan yung talagang pinapangarap ng bansang Pilipinas na maging dominant supply. Opo. 'Di ba? Kasi pagdating kasi sa yung traditional, no, yung fossil fuel. At ako nakadependent yan sa sa oil eh. Nakadepende rin yan sa supply. Sa supply. Yung pagproduce yan, nakadepende yan sa langis, lalo yung mga planta. Pero ang renewable, ay may control tayo. Pero Sek, lilinawin ko lang din, hindi rin tayo naman basta-basta nag-a-approve ng mga nag-a-apply na solar o hydro. Pinag-aaralan din ng committee natin kung ano yung mga posibleng direct effect nito sa kalikasan. Siyempre nang kailangan din nating balansehin. Pero alam naman natin, pag sinabi nating renewable energy friendly, environment friendly pala yan. Opo. Kasi wala namang mga sisirain yan eh. Wala naman po. Kagaya sa atin, magtatayo lang sila ng mga solar panel. Ang tinitingnan lang kasi natin, Sek, during construction yung dinadaanan ng truck eh. Pero ang mga tutulong din eh. Kasi pag during construction, syempre kung nasa malapit sa bundok yung kanilang area, lalo dito sa atin, di ba? Diyan sa San Agustin, Santa Barbara. Alam naman natin malapit sa Tarlac na yan. Opo. Di ba? Baka magkaroon tayo ng in the future yung access. Iba Tarlac. Alam ko mayroon ng ganung pinaplano. Mayroon na yatang plano na ganun, Sek. Bukod dito sa Botolan Kapas. Opo. Di ba? So yun po, may mga nakalinya na mga tawag nito, mga solar. Kayo na ba yung Sanggunian ng chairman ng Power? Hindi pa po. Si Kagawad Ruel yata, Si SB Ruel po. SB Ruel Butaran, nangunguya ko na ngayon sa Estados Unidos. Sana all. San Diego, California na siya eh. Kuya, baka naman pasalubong. Ano yan, Sek? Retirement? Hindi, parang nandun yung utol niya. Yung Pero kapatid kamag-anak yan ni SB Redag, Butaran yun eh. Chuhin mo, Butaran. pinsan. Oo nga, at ano rin yun?
Lo at tiyuhin ba ni Miguel? Parang ganun. Oo, putaran magpinsan din magpinsan naman po eh. sila. Hindi, actually, technically, pinsan namin. Ah. Ang tatay niya is second cousin ng father namin ni Miguel. Ah, okay. So technically, pinsan. Okay. Ngayon naman dito sa chairmanship naman, meron pa tayong ample time medyo sapat na oras pa siguro, 6 na minuto. Tanungin mo natin mga kapinalig, dahil yung maraming chairmanship po ng committee si Esberidag. Kanina merong naibalita na na tungkol sa public safety, 'di ba? Tungkol sa krimen. Kanina may naibalita tayo na although alam naman natin na pagdating yung paggawa ng krimen talaga kung ginugustuhin ng bawat isa talagang hindi natin mapipigilan no? Opo. Oo. Pero tungkol sa Peace and Order Committee mo, Esberidag, ano bang pwede nating ibalita na mga naging mga pinagtunan natin ng pansin? Nakakalungkot nga talagang isipin at saka yung balita kahapon, Sek. Kahit ako nagulat din ako na merong nangyaring hindi ka nais-nais sa barangay San Agustin. At tayo naman bilang chairman ng Peace and Order. Peace and Order, kapayapaan at saka katahimikan dito sa atin sa bayan, ay dyan natin binibigyan ng pansin yung mga ordinansa natin ng sa incomes in peace and order. No, isa diyan yung mga hakbangin natin patungkol sa traffic at ongoing pa rin yung ating traffic code at hopefully by give me 2 months na lang, Sek. 2 months na lang. Bigyan mo ako. Pagbigyan mo na ako, 2 months na lang. Hindi, binabangit ko rito kasi mayroon kang resolution din Yes. Yung ni-encourage mo yung mga barangay na mahigpit na Yes. ipatupad yung mga di ba? Yes, Yung yes, mga, yes, yes, yes. Ordinansa tungkol dun sa pag-iinuman, di Yes, ba? yes. Kasi, Sek, binibigyan din natin ng importansya dahil isa sa function naman talaga ng barangay is mag-implement din ng batas. Katuwang natin sila sa pagpapatupad ng mga ordinansa ng pangbayan na i-implement nila sa kanilang mga barangay. Prevention. Oo, na Prevention alam naman talaga. natin na yung mga kabarangay naman natin dito sa bayan ng Iba, Sek, masisipag naman talaga yan eh. Tama. Oo, na lang tayo, nakikiusap lang na mas paigtingin palalo, no? Bagamat na ang daming na ring nahuhuli ng mga violators in comes in municipal ordinance ay lagyan pa natin ng effort pa yung pag-i-implement or pagbibigay ng ngipin pa sa mga ordinansa natin dito sa bayan ng Iba. Actually, Sek, may kwento ko na lang sa kahapon nag-attend ako sa bayan ng Kabanggan ng coordinating conference ng PNP and we discussed yung road safety and road accident sa buong lalawigan ng Zambales na medyo hindi naman sa alarming pero medyo tumaas kasi compare yung sa last Hindi natin nila data. tinatawag na road accident, parang road crash, Road crash. Kasi yung naman daw, kaya naman pigilan yan Kaya ang kung susundin lang natin o kaya parang inaalis na nila yung term na road accident, kundi road crash na ang tinatawag ngayon. At kasama namin doon, syempre, si PD Ariola, yung ating Si PD natin, si Colonel. Si Colonel Ariola ng provincial police natin dito sa probinsya ng Zambales at lahat ng hepe ng mga estasyon dito sa lalawigan ng Zambales. At kasama rin natin si Sir Israel kahapon. Yung ating poso. At ating management TMG na si Sir Lito Navarro. Kami nag-attend doon sa conference at we are very lucky. Sabihin na natin, maganda ang status ng bayan ng Iba patungkol sa mga road incidents, road crimes natin dito sa buong lalawigan ng Zambales. Isa tayo sa pinakamababa na crime index, Oo, hindi lang sa crime index bakos sa mga road accidents natin dito sa sabihin talagang nagbubunga na yung mga efforts ng lahat. Yes. prevention. At yung meron nga doon, Sek, hindi ko na babanggitin kung anong bayan. Grabe. Parang araw-araw may road incident sa bayan nila. Kaya napapanahon yung kung sakali yung binabanggit nyo na yung traffic management. At Diba? nakita namin sa data, Sek, na isa sa pinakamarami talaga din na cost of accident is yung involvement ng mga motorsiklo. Ayun. Motorsiklo So talaga. talagang kailangan paigtingin
yung orientation. And take note, Sek, ha? Mm-mm. At ang involved dun sa mga motorcycle accident is mga minor. Yan. Oo. Dito sa atin may ordinansa tayo diyan Mhm. na bawal magmaneho ang mga minors at yung mga magulang ng mga minors na yan, syempre may pananagutan Ay, sila. ano nga doon, Sek, isa sa pinagmalaki namin nila Hepe, Mm. na doon dito po sa amin, sa bayan po ng iba, bagamat na hindi po natin pwedeng kasuhan, Mm. yung mga minor de edad, dahil sila ay nagmamaneho, Mm. nang Meron walang naman lisensya, tayo walang din, helmet, ano, walang ano. Oh. Pero ang mamanagot po sa batas, sa ordinansa ng bayan ng iba, yung magulang. Magulang. Oo, yung legal yung guardian Yes. or parents allowing Oo. their children At kinoment tayo doon ng provincial, ng provincial command natin, na provincial office natin ng PNP, Okay. na, dapat, ganun pala. Maganda yung, na, mayroong initiative pala. Yes, Mayroon yes. nang nagawang batas ang iba na kasi disallowing. tingnan natin yung logic doon, Sek, Mm. Nung bakit natin ginawa yun sa bayan ng iba, Kasi, totoo naman, hindi naman natin pwedeng kasuhan ng minor de edad. Yes. Dahil nasa batas yun Yes. Pero mayroong pananagutan. Yung Magulang. At magulang. merong, hindi ko maalala, Sek. Para yung paninigarilyo, pananagutan Yes. din ng magulang. Kung Yung sa korpyo natin, pananagutan Hindi din ko ng alam magulang. kung anong certain Republic Act yun, Sek. Basta may in-insight si Hepe nun, Transportation Act yata yan. Parang Oo. ganun yata, then parang nasama din yata doon yung 7610. Oo, yan. Yung Yung sa 7610. local government ko dyan, 7160. 7610 is protection for children. 7160 yung local government. ah, ah. So, nice natin i-comment yung pinag-uusapan natin kanina na naibalita. Comment natin si Barangay Captain Arbel Sison Mhm. na sa maagap niyang pagtugon. Kaya solve agad yung yung krimen kahapon, no? Mhm. Although alam naman natin nakakalungkot 'yan, pero yung mga detalye 'yan kasi may kaugnayan na rin sa relationship, no? So hindi na natin tatalakayin 'yon, pero ang maganda nangyari 'yon ng maski walang CCTV doon kasi broad daylight, no? Mm. Pero makikita rin natin na wala rin palang pinipili ang krimen maski maaraw. So importante din siguro yung naging panukala rin ni SB14 na di ba meron siyang CCTV, di ba? Na malagyan natin yung mga national highway, lalo yung mga intersection. I-comment din natin yung IBA MPS Sec sa mabilis na pagtugon. At nahuli agad yung na-apprehend agad yung suspect. At code talaga na rin ako yung time na tinanong ko yun, di ba sa GC natin na pag-usapan natin yun. Tinanong ko yun sa ating hepe na si Sir De Los Reyes. Kahapon magkasama kami. Maaga kami magkasama. Pero yung full detail binigay niya sa akin So ibig sabihin yung nangyayari sa ground kahit wala yung ating chief of police naibabato agad. Yan ang hiwaga ng communication. Pero okay lang idagdag ko no kasi syempre tsuhin ko Oo nga pala, kamag-anak ni pinsan ni yung father. retiradong Yung retired police. Si Uncle Maning. Humihingi ng tulong pa rin yung aking mga kamag-anak, ang pamilya ng namatay, na kung sino man ang nakakita o napadaan sa lugar during nung incident na yon, o kung sino man napadaang may kotse na may dashcam, baka pwedeng kayo po yung magtungo sa police station at magbigay ng inyong salaysay. Malaking tulong yun. Malaking tulong pa rin po yun. Although na nahuli na yung suspect, kailangan na mas maging matibay ho kasi yung naging ebidensya. O magiging ebidensya kasi nila. yung hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Parang si Gas Abelgas yan. Soko. Di ba? Yun nga ho. Oo nga. Kapag may yung mga napadaan during that time, siyempre may dashcam yun makikita talaga yung actual na pangyayari. Ang tendency kasi ng SEC, siyempre, kaya hindi nahinto. Nakakatakot din Makakita ka Pero baka nahagip. Baka nahagip. Po. Kasi marami namang may dashcam yan lalo yung mga SUV. So, isang malungkot na pangyayari, nakikiramay tayo doon sa pamilya, kagaya ng pakikiramay ng buong bayan kay nangyari kay Batern Bonya. Na sinasabi nila, bakit ba ganun kaapektado ang Pilipinas? Kasi nga, yung kwento ni Batern Bonya, kwento ng Pinoy yun Oo, grabe. Kwento ng Pinoy yun na nagsikap, may malaki ang pangarap, malaki ang inaharap, biglang naglaho. So parang ang mga Pinoy, apektado dun sa nangyari. Di ba? Nakita ko talagang sinerch ko rin yung istorya niya yan Napakabait na bata. Lalo na sa kanyang pamilya talaga. Kaya nga lahat tayo, damang-dama natin. Dama natin. Maski hindi tayo yung namatayan, Oo.
So yun po, naku, napakarami yung committees ang sanggunian, no? At marami pa sana tayong pag-uusapan na mga committees like yung Committee on Trade nung isang araw tayo nag-attend tayo ng webinar, di ba? Oo, tungkol doon sa PPP. PPP. Yung public-private partnership, no? Kasi kailangan natin ng ka-partner mula sa private sector para yung mga serbisyong pambayan ay mas mabigyan pa natin ng Buti na pansin. lang Sek, umattend tayo doon. Very eye-opener. Oo. Eye-opening yung opportunity. Yung Oo. big opportunity na Anong pwedeng... nangyari nun, no? Marami tayong nasabi na, pwede pala yun. Big Ganun opportunity pala yun. Ganun pala na yun. pwedeng i-grab ng ating LGU para sa serbisyo, para sa ating mga... Marami pala tayong Ayan. dapat na mga pamamaraan. Yes. Para kung kulang tayo sa pondo, maaari tayong makipag-partner sa mga Private like yung entity. nangyari sa Cebu, no? Yung sa Cebu, yung ginawa nilang expressway doon, Metro Pacific pala ang builder doon, Oo. ano? Sila yung gumastos para may patayo. Nung nag-ooperate na, wala nang gastos yung Cebu City, wala nang gastos yung Cordoba City sa kabila. Pero doon sa kinikita, mayroon pa silang 1%. At saka, Oo. doon Sek, ano natin yung opportunity na pwede nating pasukin income sa PPP. Yung mga idea lang natin, yung mga pangarap lang natin dito sa bayan ng iba. Maaring may sakatuparan. Yes. Like yung pagpapaganda ng ating sanitary landfill. Yes, Kasi tayo lang may sanitary landfill, di ba? Maraming pwede Sek eh. At saka yung establishment ng malawakang natin, public cemetery. Ano yan Ayan. Sek eh. Pwede nating dalhin yung mga project natin sa PPP, incomes in social services, Oh, yun. sa disaster preparedness, Lahat yun. 'di ba? Sa agriculture, sa fisheries, So, ang waste to dami. energy. Waste to Energy energy, yun, oo. yan. At So, napakarami talaga. environment, pwede. So, yun po yung mga mga ganap, no? Mm. Mga ganap na naging ganap ng ating sanggunian, lalo na po ito mga kasama ho natin dito sa studio ngayon, ang dalawa sa apat na pinakabata, Kasi ang pinakabata si Miguel yata at saka si Si Miguel, Carl. si Sige. Tapos kayo na. Ako na Oo. pinakamatanda sa amin. Oo. Bali kuya na nila ako Oo, eh. yeah, oo. O si AJ ang pangatlo sa pinakabata. Oo. Oo, sa mga At take konsehan. note, ano lang ho ako, 18 years old lang ho ako. Mm. So ikaw, Yung- 11 years old. Nagbibiro nga ako sa mga lola ngayon. Kaibigan kong lola. Ay lola, ilang taon na kayo? Ganito na, parang amoy 18 pa kayo. Amoy 18. Ay, siyempre natutuwa sila. Amoy 18? Sigurado ko, amoy 18th century. Alam, 18, naiintindihan mo na ko. So, ayan po mga kapanalig, nais natin magpasalan. Ako, lumampas na tayo ng 7 minutes, kulang pala kapag medyo yung ating Ganda, pinag-uusapan masustansya, Oo. Maganda, dapat maganda. pala talagang ganito ang magiging tema natin, Mm. na ipapahayag na natin sa ating mga kababayan, paano ba nagtatrabaho ang sanggunian? Yes, Di ba? yes. At higit doon, napag-uusapan natin yung serbisyong pambayan. Bayan. So, paalam na tayo mga SB. Ay, muli po, maraming salamat po sa mga nakinig at nakinood dito po sa live streaming po natin dito po sa Kapihan sa Sanggunian. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo sa isang masaya at makulit na kwentuhan kasama ang tropa ng 13 Sanggunian. At bago ko tapusin ng aking Baka may birthday, ha? binabati ko si Moy Paglanganan, yung ating dating Birthday ba niya ngayon? Hindi, nakikibati lang. Tapos, out. Si SBEDS po ay nakisuyo na meron pong gaganapin this coming 20. 20 Saturday. Oo, yung Pride Parade na ng LGBTQ. yes, yung IQ+. Balangaw. Balangaw. Balangaw Ibig Iba sabihin ng chapter. Balangaw. Rainbow daw, Sek. Ah, Rainbow. Balangaw. Oo. Tayo daw Iba po ay Tagalog ng rainbow? Balangaw? Bagari pero Bagari. other term daw ho Oo, yun eh, oo. other term. So, we will Baka dahil sa kagandang hari. ano po, Magandang hari, invite po si SBEDS bilang kanilang advisor na lahat ho ng member ng ating LGBTQ plus community na makijoin at makisaya sa Pride Parade na gaganapin sa Sabado yata yun eh. This coming 20th of June. At pagkatapos po nung Pride Parade po ay meron pong parang meron silang
Event eh. May Event, program oo. sila. May program sila na parang show yata, something na, Para lalong maging aware yes. na mayroong grupo po rito na parang katulong natin At syempre, development. isa rin yan sa focus naman ng ating munisipyo, ng ating pamahalaang lokal na yung gender equality and gender sensitivity programs ng ating bayan ng Iba. At Gender equality. gender equality. Yun po, Program development program. in-invite po kayo ni SBEDS na makisama at makisaya sa kanilang Pride celebration. Yan. At ini-invite din natin si SB Eds na sa mga susunod na pagkakataon. Parang Makasama siya magaling natin siya. mag-MC yun, pero Oo. pagdating yan, ito medyo parang may Parang takot yata siya sa radyo. Anyway maraming salamat po at samahan niyo ho ulit kami sa susunod na linggo sa Kapihan sa Sanggunian. Ito po ang inyong kapinalig at your service always. SB Raydag Villamin Jr. Mabuhay po ang bayan ng Iba. Asenso Ibanyan. Ayan po, no? Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. At babati din ako, Sek. Ang haba ng bati niya eh. Hindi ako nag-message po sa akin na isa sa kapitan natin dito sa bayan ng Iba. Binabati ko po lahat ng mga kapitan sa bayan ng Iba na baka sa susunod daw, pwedeng sila naman daw yung ating imbitahan at maipaliwanag ang kanilang mga function na trabaho sa barangay. Even yung mga programs nila sa barangay. Oo. Basta samahan sila ni ABC. ABC. natin. Oo. Kaya nga po. Kasi sanay na sanay yun eh. Laging na-interview sa Himpapawid. Oo. Ayun po, no? Ito po yung lingkod na si Sangguniang Bayan member na bubati sa isang magandang umaga at ako po'y isang iba niyan. Ayun, ang galing naman talaga. Siyempre po, tayo nagpapasalamat nga pala, habol ko lang. Ngayon po ay dahil sa tag-ulan na, ang ating palang Rural Health Unit ay mayroong paalala sa ating mga mga mamamayan yung pong pag-iingat laban sa sakit na dengue, Meron silang mga estratehiya yan. Unang-una ngayong 5S yan, hindi ko lang matanda. Pero yung una natatandaan ko, search and destroy. Number 1S. Ibig sabihin, hanapin ang pinamumugaran ng lamok, yung panginangitungan ng manok, at puksain. Yes. At puksain. So, yun ang isa sa mahalaga. Ano mga pinamumugaran ng yung mga maring pag-ipunan ho ng tubig, like yung mga bote, flower base o gulong. So, hanapin natin yung kung mayroong pinamumugaran yun na maaari natin puksain. Kahit tansan nga, pwede siya. Yan, di ba? So, sa susunod na pagkakataon ay makakasama ho natin sa plus. Kapag meron ho tayong meron na raw nararamdaman na mga sintomas like yung nilalagnat ka, syempre magpatingin na rin tayo, no? Tapos meron pang S Hindi ko lang matandaan andito pala yung letter 5 S na yan. Yan, search and destroy. Isa pang pangalawang S ay self-protect. Ano pa ba? Ang pangatlo ay saan ba rito? Ayan, pangatlo ay protektahan ng sarili pagsusuot ng mga hindi agad nakakagat, Tapos pangatlo ay seek consultation, ibig sabihin magpatingin sa doktor. Tapos suportahan ng anumang mga efforts like yung fogging machine o fumigation. Tapos yung sustained hydration. Ano yung sustained hydration? Yung lagi tayong iinom ng tubig. Yun po ang 5S, pero mas may papaliwanag ko yan ng ating RHU sa pamagitan po ni Doktora Maria Andrea Bugayo, ating napakasipag na Municipal Health Officer. So maraming salamat po. Pasalamat po tayo sa ating station manager, mga kapinalig, Sir George Batigas, of course, ang ating newscaster, production staff si Aljon Del Almedina, at sa lahat po na mga masugid, libo-libo nating masugid na taga-subaybay, na kayo ang dahilan kung bakit kami ay patuloy na masigasig na naglilingkod sa inyo. Ako po muli ang inyong lingkod, Secretary Noli Basul, na kami po ay lagi nag-aanyaya kapag ang pinag-uusapan mo ay serbisyo ng bayan. Atin itong pag-usapan at talakayin dito lamang sa Kapihan sa Sanggunian. Serbisyo ng bayan, ating pag-usapan sa Kapihan sa Sanggunian.